Network Entertainment. At tinawagan po ako ni Massimo Tartarini. Yun, may event Oo. dito. So, yun, doon po ako. Kasi nagkita-kita po kami sa lahat sa ICMA. Doon po kami nagkakilala-kilala po lahat ng Malossi, yung presidente po ng Italjet, si Sandro, si Wow, Pepe, yun po, doon po okay. kami So, nagkakilala. Pinupush po nila ako. Sali ka ako bala sa'yo. Kasi nakikita nila Opo, yung nakikita. performance Opo, mo. What's up mga katunay na rider? Welcome back to the podcast. Today, medyo special itong episode natin. One-on-one lang tayo. Wala si Bak, wala si King, wala yung mga magulo. Rider to rider. Now, imagine this. Born ka dito sa Pilipinas, no? No, ano po ako, Italy. Italian ka pala. Italian po ako, Italian. Doon po ako First pinanganak. gen immigrant, no? Sa Italy. Lumaki ka sa Milan? Opo, lumaki po ako. Social. Right in the heart of European racing culture, pati fashion, di ba? Hindi lang siya basta nag-ride doon. He raced, he competed, and he landed on the podium. We're talking to two-time podium finisher in the Italian and European Italjet Championships. Yes po. He's sharpening his skills with the Malossi Racing Academy, surrounded by some of the best riders in Europe. And now, nandito ka sa Pilipinas. Opo. He's bringing the European race DNA back home. This March 14, he's lining up on the grid for his first time ever to race dito. Yes po, first time ko lang po mag-race po dito. Wow. So on this podcast, we're going to talk about the journey from the streets of Milan to the racetracks of Europe and back to the Philippines. Mga ka-TNR, the Philippine Euro racing prodigy himself, Wesley Colendres. Welcome to Tunay na Rider, Wes. Salamat po. Okay, so Wesley, nag-meet tayo sandali sa Access Plus, no? Opo, sa Malossi doon. No? Sa Italjet po. Sa Italjet. Italjet. So Wes, paano ka nag-umpisa mag-ride? I mean, sino nag-BI sa'yo? Tatay mo? Si Daddy. Nandito si Daddy. Si Daddy po, si Daddy. So paano nag-start yun, Yung Wes? nag-start po ako noon, bata pa po ako noon. Maybe 7 years old, 8 years old po. Binili po ako ni Daddy ng malit na Ducati na Alice na 50cc. Ilan taon ka nun? 8-7 po. Oh, years swerte old. mo naman. Binili po ako ni Daddy. So, yun po, doon po yung lumapit mo yung aking fashion na pagmumotor. 7 or 8. Grabe. So, from there, paano mo naging, ano yung love at first sight ba? Ano ba yung nangyari? Nanonood po ako ng MotoGP sa sa TV. So sabi ko, Daddy, gusto ko ng motor. Yun, doon po nag-umpisa po yung aking paghilig po ng motor. Bata pa po ako yun. Grabe, sobrang swerte. Si ate meron rin. Hindi pa po. Hindi po. Pero gusto niya. Pero Okay, so you started with that, 7 or 8. Paano ka nag-level up? dinala po ako ni Daddy sa racetrack. Racetrack? Opo, yung Okay. first time ko po sa racetrack, may nagturo po sa akin na manual agad po yun kasi hindi pa po marunong mag-manual. Ilan no? taon ka nun? Maybe 11, 12? 10 years old po. 10 years old. Pero sa mga karerista doon, medyo matanda na yung 10, 11, di ba? Opo, para sa... Mga 3 or 4, nag-uumpisa na sila di ba? Opo. Pero kapag gusto niyo po talagang sumali po sa mga malalaki pong event na MotoGP, Moto3, Moto2, kailangan niyo po mag-start po kayo ng 4 years old po. Nasa racetrack na po kayo dapat. So medyo may edad ka na. May edad nung na po. nag-start Opo. ka. Okay, so 4
First time on the track, kumusta? First time ko sa track, kabado. Kasi hindi pa ako marunong mag-banking, hindi pa ako marunong po competition sa kanila. Kasi natabi na lang ako kapag nadating sila. So yun, nag-improve po ako na Sobrang cute tignan yung mga yung mga bata na nakamaliit na motor, parang laruan, ang laki ng ulo nila, ang liit ng katawan. Sa track, di Opo. ba? Pero magagaling po talaga sila. Talagang Talaga. So 5 yung years mga- old, 6 years old, talagang ano na po sila. So, at what age did you say, uy, parang gusto ko mag-compete? Nag-start po ako ng 10 years old po. Gusto ko na sana po Diretso na. Diretso na po. Okay, okay. So, first time on the track, may nagturo sa'yo. Ano yung evolution? Ano yung next step? Next step ko yung inisip ko po yon, sabi ko, pangarap ko maging MotoGP. Pero sobrang 10 years old, late na. So, pangarap ko ngayon, pumasok sa Superbike sa Italy. Superbike. Okay, so, kasi yung rules sa Superbike, it's Open po. almost medyo mas open, no? Open po. Yung MotoGP, kailangan ka talaga dumaan doon sa mga ovale, Opo. yung racing, yung may filter talaga eh. Opo. Pati kailangan po ng inyo pong record. Dapat first lagi kayo, mga event na European, mga international, lagi po dapat kayo nasa top. Noon. Para makasali po kayo. So, kailangan din po maka-sponsor kasi maglalabas po talaga kayo ng ano doon eh. Oo, iba yung sacrifice Opo. no, ng family. Opo. Okay, so we're talking about ngayon yung journey mo, no. So at 11 years old, doon ka nag-umpisa yung racing, yung training, and competing. Opo. How old were you with your first race? First race ko po, yung pong, ano lang po, 5 years na. Sa Malossi lang po. First time ko lang po yun. 5 years. Wait, so Hindi, kailan kailan yun? yun? 2000... Last 2 years. Last year ba? Hindi ko kasi... Quick background is na sabi ni ate na talaga to be a black belt, to be may sports inclination ka talaga. Opo. So you pursued multiple sports and Opo. talaga to the peak, no? Black belt, ibang klaseng dedication din 'yon, Opo. no? And then you started racing 2 years ago lang. Opo. But you've been training and practicing Practice po. Nadun pa rin po. for 10 years before you got into your first race. So yung mga ibang kalaban mo doon sa track, gaano katagal sila kumakarera? Mga ano rin po yun, mga expert na rin po. Kasi yung dumating pong first at second, tahimik lang sila. Wala silang po, pero nagmumotor na po rin yun sila sa racetrack. Pang 2 beses na po sila sumali. Okay, before we go into yung competition, nagra-ride ka ba outside of the racetrack? Yes po. Ano yung motor mo? Duke 790. Mas malaki yung bike mo sa labas kaysa sa loob ng track. Opo. Ginagamit ko po yung Ducati ni Daddy din po. Ah, Multistrada. Multistrada. Ano yan? Sport touring, Opo. di ba? At ADV bike. Okay. So, you ride outside. Ngayon, bakit Italjet? Nakilala ko po ang Italjet. Gawa po ng ninong ko po. Ni Totti Alberto po. Pinakilala po ako. Opo, pati yung presidente po ng Malossi, ng Italjet, si Massimo Tartarini po. Pinuntahan ko po siya sa store niya. Okay, Nag-usap okay. po kami. Sabi ko, nino ko po si Totti Alberto. Okay. Kapag gusto yun, doon po kami Ano sinabi? Walang kwentang tao yun. Makulit yun. Okay, so ni-name drop mo pala si Ninong Totti. Opo, doon po kami nagkakilala po ni Massimo Tartarini. Nagka-interest po siya sa akin. Kasi po wala pong Pilipino nagre-race po sa Italy. So si Massimo, kinuha niya po ako. Sana ikaw magiging parang Alex Iala ng di ba? Ng Pinoy racing. Okay, so this was about when? Ano po yun? Nagkakilala po kami ng ilan po?
mga 17 years old po ako, no? 16 years old. Nagkakilala po ako ni Massimo. So, nagchat-chat po kami ni Massimo. Sabi ko, Massimo, malapit na yung aking pwede bang kunin yung scooter, makapag-practice kahit mga 4 na beses lang. Yun, pinapahiram ako. So, yung motor, sponsor niya sa akin yun. Oh, wow. Lahat po, opo. Pati yung mga interview, lahat po. Si Totti really helped you get started Opo. dito. Nakilala ko po si Ninong Totti, yung nag-race po si TJ sa Italy ng Superbike. Doon po, pinuntahan po namin yon. Doon po nag-start lahat po. Okay. So, ngayon, how many races did you participate in before nag-podium ka? Pa-practice pack lang. Race track lang po. Nag-i-track lang po. So, doon lang po ako nagpa-practice. Paikot-ikot lang po ako doon. Okay. So, nagka-event ng Malossi. So, pinuntahan ko po. Sabi ko, sali po ako. Hindi ka talaga like linggo-linggo, kumakarera, nagpa-participate, nagpa-practice ka lang. Po ako. Nagpa-practice lang po. And then, paano mo naisip sumali sa Malossi? Tinawagan po ako ni Massimo Tartarini. Yun, may event dito. So, yun, doon po ako. Kasi nagkita-kita po kami sa lahat sa ICMA. Doon po kami nagkakilala po lahat ng Malossi, yung presidente po ng Italjet, si Sandro, si Pepe, yun po. Doon po kami nagkakilala. Pinupush po nila ako. Sali ka, ako bala sa'yo. Kasi nakikita nila yung performance mo. Nakita mo nila. Okay, so you got invited. And then, ano nangyari doon sa race? Sa race po, yun po, nag-podium po. So, wow! So, prodigy talaga. Okay. So, yung mga first race ko po, hindi ko po masyado pong alam pa yung racetrack. So, kabado pa rin po ako. So, first race ko, pang fourth po ako noon, fourth. So, meron kaming Konti 8. na lang. Opo, Wow. meron po kaming 8 events po yun. So, yun, nag-push po ako. Iba-iba pong lugar. Bari, Umbria, Pavia, Perugia, marami pong state na po na pinuntahan po namin. Yun, doon po ako nag-progress po ng kasi kada 1 month po may race po kami. So yung iba pong free namin, nagpa-practice po ako. Dala ko po yung motor ko na pinangre-race ko. So doon po ako tago lang po ako. Wala po nakakaalam na kapag-practice ako. Wow, so stealth talaga, ninja. Okay, so when did you have your first podium? Yung na po, last race na po yun namin. Kasi yung points po namin, difference lang po, 2. Last race. Last race po. So buong season, talaga, nail biter. Opo. So you're on track to be, was it 1? 1. Wow. Nag-ano po kami. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Okay, so you did your podium and that's the first season that you did it? Opo. First season First po. season nag-podium ka na Opo. kaagad. Opo. And then yung nag-number 1, gaano katagal na siya nagre-race ng... Tagal na po yun. Mga 4 years na. Wow. Nagpaano po siya, kasali po siya lagi sa mga events. Opo. And then, yung European naman, ano yun? Paano yun iba sa Italy? Alin po? Di ba may parang European na... Sumasali po, mga Germany, France, iba-ibang lugar po. Meron po. So, it's open to... Hindi lang... Open lahat po sa lahat po. So it's for all of Europe. Opo. Pwede po sumali kahit tiga Pilipinas po. Pwede pumunta sa amin po kung gugustuhin. It just so happens yung race nandun. Opo, nandun lang po. Okay. So ano yung mga
Well, aside from starting at 3 or 4 years old, ano yung mga tips mo para sa mga Filipino dito and abroad, no? Na gusto mag-race? Sa Italy po. Oh, kahit dito, kahit ano. Oo. Ano ba yung Hard kailangan? work lang po. Hard work lang po. Ano yung ibig sabihin ng hard work para sa iyo? Para sa akin po, practice araw-araw, concentrate, at mental ano po. Pa ito. Hindi ko alam sa Tagalog. Pwede sa Italian, pa-AI natin. Concentrazione. Ano? Concentrazione. Concentrazione. Opo, concentrazione po. Concentration. Concentration po. Social, first time kami nakaka-Italian na ano. Okay. Ano ba yung mga ano? So, lifestyle. Lifestyle po. Ano ba yung sinasacrifice mo sa lifestyle mo para magiging competitive? Makipagsabayan po sa mga galing pong rider po. Na mga, kapag nasa racetrack po kami, natututo po ako sa kanila. Nasa likod lang po ako nila. Tinuturuan po nila ako. Dito ang gagawin mo. So, pagkatapos po nun, pupunta po kami sa paddock. May design po kami. Sinasabi po sa akin, dito, mabagal ka dito. Yun po, pinag-aaralan ko po yun. Yung best ko po doon sa ano. Para bang, kurva, dandahan lang. Huwag mong bibiritin, yung ganun po. Yung preno, una preno, bagos pasok, ganun po. Okay. So ngayon, nandito ka for the Italjet race, no? Opo. Is it the first time na may ganon dito? First time po, yes. First time po ng buong Philippines po. So First time tell race us po. about that, no? Yung ba't ka nandito? Ano ba mangyayari sa Carmona? Meron daw pong magandang event daw po, sabi ni Ninong. Sabi sa akin punta ka dito. At si Kuya Ted, Ted Alberto. Sabi, punta ka dito, tayo mag-re-race kasi merong may bago pong event, Philippines, first ever po ng Philippines. Sabi ko, okay, sige po, sali po ako. Yun, na-sponsoran po ako ni Ninong ng motor, lahat po. So it's gonna be in Carmona. And this is the first ever. Do you know anything about the race? Sino yung mga kasama? Wala po akong idea po kung sino. Na-try mo na ba yung track? No. Tomorrow po. Bukas po. Bukas po. yung first time? Opo, first time ko po bukas. Naku, yung mga Magpa-practice po ako doon. nandito, dalawa lang yung pinupuntahan nila yung na-track eh. Di ba? Carmona at saka Clark. So, kamisado nila. May advantage sila dyan, no? Okay. Try na lang po natin kung ano po. Kung Sila anong kakayanin ko po. Troy, sila TJ hindi sasali. Hindi ko po alam. Kasi hindi po nila sinasabi sa akin eh. Nako, surprise po. talaga. Opo, Baka surprise po. binubudol ka pa. Ayun nga po. Baka pagdating ko, lahat yung mga superbike lang, nakalabang ko. Sila Dashi, sila. Oo. Pero I guess it's open to mga Italjet owners, no? Opo. Yung mga may Italjet. Opo, nakita ko po, binasa ko po sa rules po na yung pong motor dapat sa owner, so mga ganyan. So, hindi ko po- What excites you about racing in the Philippines? Ma'am, sa attitude nila sa racetrack kasi iba po yung sa European at iba dito. So Ano yung differences? sa Italian sobrang ano po sila. May alam po sila talaga eh. Talaga pong wala po silang takot sa sa mga kurva, sa mga sa diretsuhan po. Talagang para pong nagbabanggaan din po kayo sa para makauna lang po kasi ganun po sa Italy. Talagang competition, talagang Feeling competitive po. ko, kung may yung mga tricycle race, yun, mas close sa Europe yun. Kasi dito, ang milyon-milyon yung mga superbike, syempre takot ka na ibaksak yun eh. Pero kung tricycle. Pero sa Italy po, ang racetrack po talagang maganda po. Bago po kami mag-race, nililinis po lahat po nila. Nililibot po namin. Naglalakad po kami. Yung track walk. Opo, Oo, track walk oo. kami. So sa Carmona, hindi ko po alam kung ano po yun. First time ko lang po. Exciting. Okay, what
is there anything you're scared of? Opo. Saan ka na ba nasistress o kinakabahan? Hindi naman po ako kinakabahan. Oo. Kasi ayun po yung aking pampalakas yung takot ko po. Saan ka saan ka natatakot racing in the Philippines? Meron ba? Wala po. Wala. Wala po. Laban lang. Laban po. Yan ang spirit talaga ng Opo. racer, no? Opo. Just go. Okay. Have you done anything special to prepare for racing in the Philippines? Iba yung temperature, iba yung... Yes po, kaya pumuwi po ako ng maga kasi para po makuha ko po yung Jet lag. jet lag po at yung temperature po kasi sa Italy malamig po, fresh po eh. So dito sobrang init, sabi ko paglabas ko, ba't ka malagkit? Iba yung humidity. Opo. And then you gotta wear leathers, you gotta acclimatize. Opo. Tulog, laking bagay rin yung tulog, di Opo, ba? tulog po. Hydration. Relaxing po. Iba yung tubig doon. Yung tubig Opo. sa Italy, galing Alps pa eh. Opo. Sa atin, galing Pasig. So, Opo. kailangan masanay ka rin Kaya sa nga po tubig. yung sa tubig ko nga po, nagme-maintain lang po ako. Absolute lang po ininom ko. Baka kasi mag-ano yung chan ko. Okay. So, yeah. We're excited to see you race this Saturday at Carmona, March 14. Opo. And if you guys are listening, open ba sa public to? Opo, Anybody open po. Kung sino, pwede pong pumunta ko kahit sino po. Wala pong entrance po. Magpapaalam ako kay Mrs. Kukuha ko ng European visa para makita yung Euro racer natin. Schengen sa Carmona. And yeah, we asked this sa lahat ng mga naging guest namin. Ano yung definition mo ng tunay na rider? Sa mga... Pero before you answer, can you say how do you say tunay na rider in Italian? Vero proprio, come si dice? Vero motociclista. Vero Vero motociclista. tunay po. Tunay, vero motociclista. Il vero motociclista. Uy, pagawa ko ng t-shirt niyan. Il vero Parang motociclista. ang maganda yun Vero motociclista. Il vero motociclista. Parang rider. Okay, so anong definition mo? Anong definition ng Vero motociclista? Para sa akin, vero motociclista sa puso. Sa puso. Sa ayos at isip. Heart and and mind. mind po. All in. Opo. All right. Maraming salamat. And you guys follow Wes and his journey. It's just starting. Ano talaga, prodigy to. And we're very, very lucky to have him on Tunay na Rider. Ikaw yung second European racer na guest namin. Opo. We had Johan Zarco. Yung sa Castrol po. Oo. Yeah, nakita ko po. TNR. Nanonood po ako noon. Sabi ko, Castrol. Sabi ko, Pati si Lucio Ciconelli ng LCR. So we also had him as a guest. So ikaw yung pangalawang European. Wow. All right, good luck, Wes. Maraming salamat po. Maraming Kita-kits salamat. po tayo sa Sabado. All right. If you want to watch the race sa Carmona, invite po kayo. So, ride hard, ride safe, mga Vero motociclista. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.